So, this is our fourth video at ito ay reaction ni Biyahe ni Koy TV. So, please follow him. If you are pro Marcos, magaling po siya. At if kayo naman ay hindi pro Marcos, pro Duterte kayo or nasa gitna kayo, just like me, makinig rin po kayo kasi magaling po siya. Gusto ko rin yung mga, hindi dahil pro Marcos siya ha, pero gusto ko yung mga sinasabi niya kasi may mga basis. Yung source niya is yung proper news talaga, hindi dahil sinasabi ni Vlogger A, ni Vlogger B, but they based it on the proper news sa Pilipinas. So itong video na to, sabi niya, na-trace na yung isa sa mga vlogger na nagpasimula ng fake news. At ito daw ay nag-work sa Hong Kong. At ito daw yung dahil doon sa fake news na ginawa ng babaeng ito na yung about sa sex education na sinabi daw ni Marcos na dapat i-educate yung 4 years old sa sex education, which is a fake news. So, panoorin po natin to tapos mag-react tayo. Pakita ko sa inyo ha. Eto teka, hindi yung bata na yan ha. Eto. Nakikita nyo ho to, mga kababayan ko, ito hong babae na to. Isa ho itong OFW sa bansang Hong Kong. Tama ho kayo ng inyong naririnig. OFW sa isa Hong Kong. Alam nyo ho, ginagawa niya, tinusubukan niya pong i-fake news yung sinasabi ni Presidente tungkol ho doon sa sex education. Ang sabi niya ho sa caption dito, maliwanag po sa sikat ng araw, sabi ho nitong tao na to. Eto, pakitingnan nyo mabuti mga kababayan ko ha. Basahin nyo nga ho. Mga kapatid, kayo magbasa. Sabi ho dito sa caption, mga kababayan, ito ho ang literal na fake news nila. Tuturuan daw na mag-masturbate ang 4 na taon. Diyos ko po, sabi daw niya dito, nakakabahala talaga ang mga sinasabi. Sinasabi ito, tama ba ito mga kababayan ko? Tingnan nyo ang ginagawa nitong mga tao na to, mga kababayan ko. Ito ho ay ugat ng isang maling impormasyon mga kababayan. Ganito ho magpakalat ng Ay, grabe. Ginamit pa ang bata, mga minor, tapos ginamit pa 4 years old. Grabe si ate. Ay, mukha pa lang, very uneducated. Parang pangsugod bahay. disinformation ang kampo ni Duterte. Mga kababayan ko. Paano ko ho nasabi mga kababayan? Paano ko ho nasabi mali ang nagpapakalat? Ito hong video na kumalat ho dito at nag-viral ho itong video na to, ang sabi ho ni Pangulong Bongbong Marcos dito, kinukontra niya at hindi siya pabor sa sinasabi, mga kababayan ko, sa sinasabi na gustong magkaroon ng sex education sa lahat ng paaralan o ituro sa mga kabataan. Mga kababayan ko, disagree si Pangulong Bongbong Marcos doon. Kaya niya nasabi na a 4-year-old teaching, ganito, ganyan, maglulo. Sinabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos yun. That's a Visayan word, lolo, because I'm from Cebu. It's not good, no? Grabe si ate. Ate, saang ano ka ba? Saang planeta ka ba galing? Grabe yung pagka-twist ng balita, no? Fake news, to the extreme na fake news po to. Because disagree siya. Ngunit itong mga DDS, mga kababayan ko, chinap-chap yung sinabi ni Presidente. Oo, ganito. 4-year-olds how to masturbate. Chinap-chap niya yung sinabi ni Presidente na tuturuan daw ba yung bata na maglulu, mga kababayan ko. Kaya po mga kapatid, mag-ingat po kayo sa disinformation kasi kaya nilang chap-chapin yan. Ngayon, mayroon ho akong good news sa inyo. Kung nanonood ka man ngayon, itong tao na to, ihanda mo na yung passport mo, ihanda mo na rin yung iyong pag-uwi at mag-impake ka na rin sa iyong bansang kinaroroonan.
Dapat lang talaga, dapat disiplinahin at ikulong para sa akin kasi extreme na yung pagka-fake news niya. Grabe yung twisting, grabe. Dahil anumang oras mula ngayon, tanda mo dun sasabihin ko, pauuwiin ka na sa Pilipinas. Yes, I love that. I'm not pro Marcos, I'm not pro Duterte. At dapat lang po yan. At yung mga pro Duterte po, sana sumang-ayon kayo dito kasi it concerns about health education. And sinabi pa niya, dinamay pa yung bata, no? Mga minor. Mga kababayan ko, ipadideport ka na sa Pilipinas para malaman mo yung mga consequences na ginagawa niya sa pagpe-fake news. Isa ho ako. Ay, balitaan niyo ako kung kailan siya darating ng Pilipinas. Sana. Sa nag-file, mga kababayan ko, upang pauwiin ho itong tao na ito. Sapagkat mga kababayan, Ay, ate, yung mukha lang niya, ayoko. Ayoko ng mukha mo, girl. Parang a little bit class naman. Grabe ka. hindi ho dapat ganito ang ginagawa at nakikisawsaw ang ating mga OFW. Hindi ho ito freedom of expression, mga kababayan ko. Kaya kayo hong mga DDS dyan na nasa ibang bansa, matakot ho kayo. Tandaan nyo ho ito sinasabi ko. Only the uneducated will yung maniniwala, di ba? Only the uneducated one. Tapos kung nag-share kayo dyan, merong iba siguro educated, alam nila na mali at hindi tama, pero the fact dahil very loyal sa isang politiko, share lang kahit alam nila na fake news, pero dapat dapat may consequence, dapat harapin niya yung mga niya, dapat ipatong na kaso para sa kanya, dapat lang. Hindi ho kayo sasantuhin ng batas natin. Lagi nyo hong tatandaan, kayo man po ay gumawa ng post na ganito dahil ang palusot ninyo ay freedom of expression. This is not freedom of expression. Nope, it's not. It's not freedom of expression kung ano yung opinion nyo. Pero kung i-twist nyo yung news, i-twist nyo yung story, iba na po yan. This is disinformation. Mga kababayan, hindi ho tama ang ginagawa nila sapagkat mga kapatid, ang pagkakalat po ng disinformasyon ay magiging kalituhan sa ating mga kababayan, lalo na ho sa mga kapatid nating OFW na kagaya nito. Ngunit ganun pa man mga kababayan ko, batas ay batas, dapat managot ay dapat managot. Kahit kayo po ay nasa ibang bansa, kayang-kaya po kayong panagutin ng ating saligang batas. Mga kababayan, tuloy. Against the president and the country. Sinusubukan Mga kababayan ko, balikan na natin ito. Or the Duterte family as being behind. I am not accusing Propaganda. anybody. But a lot of people are propagating misinformation. Correct. Alam nyo, sa totoo lang example ko na yung OFW na yun, taga-suporta nila. Kanino unang-una nang galing yung fake news na tungkol dun sa paglululo at tuturuan daw yung 4 na taon na bata na maglulo? Mga kababayan ko, ang diskarte po nila, mga kababayan, pakinggan nyo po ako mabuti sa pagkakalat ng disinformation. Una, iko-content yan ng mga malalaking vlogger. Tama po, mga kababayan ko. Tapos pipick upin po yan ng mga gusgusin, madudungis na mukhang mababahong nilang mga maliliit na vlogger. Tama ho ba ako, mga kababayan ko? Yeah, yung mga walang utak, mga ganyan, mga uneducated, tapos ang naniniwala naman, bobo rin. Kukunin ho nila yan, tapos ipopost po nila doon sa kanilang fanbase, mga kababayan. Dahil po meron silang fanbase, mga kapatid, kukunin ho ngayon na mga nag-uumepal na mga member nila yan, na mga subscriber nila yan, at gagawa po sila ng mga post sa kanilang mga social media accounts, mga kababayan ko. At dyan po kakalat yung disinformation na tinatawag. Ano ho ba ang kinalamangan nila sa atin, mga kababayan ko? Alam niyo po kung ano? Tayo pong lahat na nandito edukado. Sila po doon, mga kababayan ko, na nagsusumiksik doon sa tatay nilang si Duterte na gusto nilang pabalikin sa Malacanang, mga ano po, mga kababayan ko, illiterated kung tawagin.
ako kasi nasa gitna ako, meron namang mga Product 30 no na educated naman. Marami akong mga kaibigan nito very educated at saka Product 30. Yun nga lang, kung maniniwala kayo sa fake news na yan, yung klaseng na fake news na yan ay either you are uneducated or you are blind dahil nga kahit alam nyo na mali pero sinishare nyo. Hindi kayo naniniwala deep inside pero sinishare nyo kasi nga gusto nyong pabagsakin ang isang tao at ipasok na maganda yung ina-idolize nyo. So, dyan na, not necessarily na uneducated but they are blind. Kaya nga po mga kababayan ko, kung titignan nyo po mga kapatid, kung titignan nyo po ang mukha ng mga yan, mga kababayan ko, magmula ho dun sa kanilang mga ulo na mga vlogger hanggang dun sa second mga kababayan ko, hanggang dun sa mga gusgusin nilang mga vlogger na mga madudungis sa kalye, mga kapatid, ay siya din pong pinipick up na mga subscriber nila at kinakalat po sa social media. Ganyan po kabilis kumalat ang fake news laban sa kanila mga kababayan ko. Ganun po kabilis magpakalat ng fake news mga kapatid ang mga tao na ito. Ngayon, kailangan po ba natin silang tapatan ng fake news? Number 1, hindi po mga kababayan. Hindi natin kailangan sabayan sila sa paggawa nila sa fake news bagkus ang kailangan lang natin gawin mga kababayan ko, ipaalam sa taong bayan na ang mga yan ay dakilang sinungaling at ang puno nila ay isang magaling na sinungaling. Mga kababayan ko, tuloy! Against the President and the country. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News sa makuhang panig ni Vice President Sara Duterte at ng kampo ng mga Duterte ukol dito. Sa totoo lang mga kababayan ko ako rin simula nung nagkawatak-watak sa Unity mga kababayan ko, sunod-sunod na talaga ang fake news. At hindi natin, kung makikita nyo po yung structure nila mga kababayan ko, nagmumula po ang fake news sa mga malalapit sa kanilang mga vlogger. Tandaan nyo ho, yung mga vlogger ho na yan, hindi ho gagalaw yan at hindi ho kikilos yan kung walang kumpas ng nag-uutos. Tama? Mga kababayan ko, kung wala hong kumpas ng nag-uutos, hindi ho kikilos at hindi ho maninira ng ganyan yan kung wala hong nag-uutos. Sino nag-uutos? I don't want to mention any name, but kilalang kilala naman natin, tago na lang natin sa pangalang D. Ay, nako. Alam nyo, let's be responsible. Let's be a responsible individual Filipino na huwag naman natin i-twist yung mga sinasabi. Lalo na pag ganito, no? Lalo na yung ginawa ng babaeng yon, it concerns about child education, tapos yung or health education na tapos it involves about minors, lalo na sinabi niya 4 years old. Grabe naman. Ako naman yung family ko merong Pro Marcos, merong Pro Duterte. Yung mga friends at family ko na Pro Duterte, they are very educated, no? At peace lang naman sila. Ako nasa gitna. So we talk it like a civilized and educated people. So huwag tayo padala sa mga drama, sa mga fake news, mga ganyan. Let's be wise and educated when it comes to Philippine politics, no, or sa mga nangyayari sa mundo. Hindi tayo padala sa mga fake news niya yan at sa mga padrama-drama dyan, umiyak, pero drama lang, no? Marami dyan. Dito sa Canada, by the way, dito sa Canada, careful po talaga kami sa fake news. Yeah, we have our opinion, we have our freedom of expression, pero pag yung fake news, when it comes to kung kasali na yung minors, hindi na yan pwede. May pulis na dadakpin ka na ng pulis. So yun lang mga kababayan, sana kung kayo naman Pro Duterte, makinig kayo dito, may point naman siya. Wag masyado kasi it's a very serious topic. Wag niyong twist ang mga ganitong mga balita, ha? Wag kayong gumawa ng mga fake news na talagang it affects the minor, the children, lalo na yung iti-twist ang mga batas. Wag naman ganyan. At kahit sinong presidente nandyan, country, di ba? So, respect pa rin tayo. Hindi naman yan si Hitler, di ba, na pumapatay ng
inosente na talagang nilalagay sa gas chamber na very obvious, 'di ba? It's not yun, si Hitler, wala namang war, wala namang war between Germany and Jewish people, tapos nilalagay niya sa gas chamber. Kung may war, at least may reason sila, pero yun, Jewish people nilalagay sa gas chamber, yun ang talaga, yan, dapat talaga atakihin. Pero yung presidente natin na hindi naman ganyan ka-evil, let's still have respect kung kahit sinong presidente yan. Yeah, we have our freedom of expression, pero wag i-twist ang balita. Yun lang. At ay, sino pa ba ang i-recommend yun na vlogger para mapakinggan ko? Okay, ingat kayo dyan.